Kabanata 11 Los Baños, Mga Tauhan. Padre Irin, nagpatalo siya kay Kapitan General para mapapayag ito sa kanyang hiling. Sang-ayon siya sa pagpapatayo ng paaralan. Simon, sumali sa laro ng baraha ngunit iba ang hinihinging kapalit sa halip na pera. Don Custodio, ipinayo niya na ilipat ang paaralan sa sabungan dahil wala naman daw sabong tuwing Lunes hanggang Biyernes na hindi nabanggit sa buod na ito. Padre Fernandez, matalino at iniisip ang makabubuti sa nakararami. Tagpuan, Los Baños sa Laguna, Buso-Buso, bahay ng Kapitan General. Buod. Nangangaso ang Kapitan General sa Buso-Buso. Wala silang nahuli sapagkat natatakot ang mga hayop sa dala nilang isang banda ng musiko. Kaya sa huli ay napilitan itong bumalik sa bahay. Ang Kapitan General kasama si Padre Sibilia at Padre Irin ay naglalaro ng tresilyo. Ito ay sugal na nilalaro gamit ang baraha. Sa bahay aliwan sa Los Baños. Nagpatalo ang dalawang kuro dahil ang nais lamang nila na mangyari sa panahon na iyon ay kausapin si Kapitan tungkol sa paaralan ng Kastilang balak ng kabataan. Ngunit maraming iniisip ang Kapitan, kagaya ng papeles ng pamamahala, pamimigay biyaya, nagpapatapon at iba pa. Ang paaralan ay hindi ganoon kaimportante sa Kapitan. Nagalit naman si Padre Camora dahil sa sinadyang pagkatalo ni Padre Irin at hinayaang manalo si Kapitan. Pinalitan naman ni Simon si Padre Camora. Biniro naman ni Padre Irin ang binata na ipusta ang kanyang mga brilyante. Pumayag naman ito sapagkat wala namang maipupusta ang kuro. Subalit, sinabi ni Simon na kapag siya ang nanalo, bibigyan nila siya ng pangako. Sa kakaibang kondisyon ng binata ay lumapit si Don Custodio, Padre Fernandez at mataas na kawani. Tinanong nila ang binata kung saan ang kanyang mga hiling. Sinagot naman ng binata na para ito sa kalinisan at kapayapaan ng bayan. Aral sa kasalukuyan. Tulad ng ibang mayayaman na ginagamit nila ang yaman nila sa mabuti, pagtulong sa mga kabataan sa edukasyon na hanggang ngayon ay nangyayari pa rin.